amperes na breaker. At least 20 amperes ha. Kasi ang ano nito, yung pinaka-watts ito, 3,500 watts. Mas malakas sa kuryente. Kasi marami ako ito kinabit lang sa ilaw, nasusunog. Yung delikado siya. So wag natin ito sa ilaw lang o sa ordinary outlet. At least may 20 amperes na breaker siya, okay? So ito yung flow sensor niya. Pag mahina ang tubig niya, kaya paganahin. Okay? Tapos ito yung niya, micro switch. Pag makita mo pag gumagana siya, patay siya. Ibig sabihin may switch ng problema, hindi siya nag-on. Ito pinaka-control switch niya. Pinakatimplahan ng init, okay? Minsan kasi may customer na nagtataka na umiilaw siya pero hindi gumagana yung unit. So ang problema niyon is filter. Kasi ang problema noon napaka-basic lang, linisin ng pinaka-filter niya, tak-tak lang or running water. Tanggalin mo siya, ikutin mo siya pakaliwa tapos running water lang. And then kung may toothbrush kayo na hindi ginagamit, toothbrush lang. Minsan bigla namamatay. So, ibig sabihin, bigla naman tayo, problema nun is, na-reach niya ang pinaka 55 degrees na init. Ang 55 degrees na init yan is, hindi ka kaya ng bata. So, safe po siya. Pusa siya magka-cut off, pero ang unit safe pa rin. Pero, tawag pa rin kayo technician or promotic, ipupush lang yan. Baba niyo muna to. Push niyo muna to. ALB. Okay? Ito lang yan, pinaka-push button. Push mo lang yan. Pop. Pag na-push na yan, taas nyo to, iilaw ho yan. Back to normal siya ulit. Ang ALB itong earth leakage breaker. Pag makadetect siya ng ground or fluctuation ng kuryente, kidlat, automatic po yan, bababa po yan. Safe yan sa mga gumagamit, especially sa mga bata. Kung safety ng features naman po siya, mabasa man siya o matalsika ng tubig, okay po ito. Okay po si Panasonic. Iwasan ho natin to mabasa to kasi pinapakamahal nito. 1,800 po ito. So ito pinaka-importante sa lahat. So, pag magkabit kayo dito, pagpakabit dapat installer or technician. So, minsan kasi kinakabit ng mga, baliktad. Umiilaw siya, hindi gumagana, nag-backflow ang tubig. So, delikado ho yun. Dapat i-consulta sa technician or sa installer talaga ng Panasonic talaga. Ito ang karamihan dito, sa sakit dito is, pag tumatagas to. Pag tumatagas ho yan, gasket lang ho yan. Yan. Isang binsan, pag hindi na mapunto ng init, 3 to 5 years na, sobrang tagal na, ang problema niyan is, pinaka-micro switch, ito yun. Ito siya, pinaka-loyal ito. Pag yan, micro switch ang problema, so ibig sabihin, hindi siya makontrol init. Meron kasi heater na, pag sit mo sa sabang tagal na, 3 to 5 years na, pag sit mo, init ka agad. So ang kain yan, 3,500 ka agad. So i-consulta mo na sa technician o installer. Potentiometer ang tawag dyan. Potentiometer, ito micro switch. Basta pag once tumatagas to, itawag niya ka agad kasi okay lang. Gasket lang yan, 20 lang yan. Pero pag once matuluan to, 500 to, potentiometer. Tsaka ito, pag magkabit sila dapat, lagi to, nakalagay ito. Kasi, may nakabit din ako, nakalimutan to, nawala, natanggal to. Gumagana yung unit, hindi siya umiinit yung pala, ang flow sensor niya, hindi nalagay, natanggal. Tapos, lagi nyo ilagay yung filter lagi. Kasi pag walang filter, ang pinaka-heater natin, pag wala siyang filter yung kasama sa control valve, delikado to pinaka-heating element. Kasi may maraming bato-bato, lumot-lumot, lalo special sa Cavite. Pag walang filter ilagay, sirain to. Sa safety nito, napakatagal. Sa marami kong kinabitan, 5 years mahigit na tagas lang problema, 8 years pataas, potentiometer lang. Maganda sa kanya kasi safe pa rin siya, parang binago ulit. Panasonic kasi is lahat is nakaka-safety kayo. So, multi-point naman, meron tayong dalawang supply na tawag o multi-point. Meron tayong lavatory, bathtub, tsaka shower. Sa multi-point naman, at least 30 amperes. 6,000 watts. Ito 3,000. Single point 3,500 lang. Ito is 6,000. Ito kasi pinakabagong labas ni Panasonic o ni Rockford. Napakasimple, kahit saan mo siya ilagay, pwede gawin. Ganun din pong purpose ito, flow sensor. Kahit mahina ang tubig niya, kaya paganahin. Kasi ang dati nito is manual, mechanic. Kahit mahina, hindi gagana. Ito, kahit may normal tubig, kaya paganahin. Ito siya sabi kong filter. Yan, clockwise natin. Tak-tak nyo lang. Running water lang sa bathtub o lavatory. Tapos kung may toothbrush nyo lang konti. Tapos kung babalik nyo ulit, ganun pa rin, balik nyo ulit. Pakanan ulit. So variable settings po siya, matitimple tamang init. Dalawang thermostat niya. Makita nyo minsan sa customer, kumikislap-islap to, ibig sabihin, bumaba na yung pinaka-isang thermostat niya, isa gumagana pa. So kailangan nyo ipakonsulta. Naris niya yung sobrang init. Kasi ang init kasi natin is 55 degrees. So, sa mga bata, delikado yan. Safety pa rin natin kasi kusya siyang bumababa pag maris siya yung init niya. So, akala ni customer, sira na. Sabi ko, hindi po sira. Kailangan natin ito buksan to, ipipress lang to. Dapat mga promotic or technician para iwas kuryente. Baba dapat to. Okay? Kahit di mo natanggalin sa pinaka-breaker o sa outlet, pwede mo na kamayin, kung natakot ka, flat screw,
Yan, angat mo lang yun siya. Tsaka dahil kasi ito sa pinaka, ano natin is, copper na siya, mas mabilis uminit. Kung malayo yung bathtub nyo, shower nyo, mag-ano tayo 5 to 7 seconds. Maraming tubo dinadaanan natin. So, ganun pa rin po siya, flow sensor, may ALB. Same lang din pictures niya. Flow sensor, may filter, variable settings din po siya. Okay? Pagkadaan ito sa kanya, dalawa, pinaka-thermostat niya. Pag once na shutdown lahat yan, pag pinindot mo ALB, gumagana, ibig sabihin, thermostat lang. So, example naman, pag panay baba siya ng baba siya, problema ito. Ito iwasan natin pag nagkabit ng mga self-install. Pag once matalsikan to, may charge po yan. 1 ito to. Kailangan dapat meron tayong technician o installer na magkakabit po nito. Plus service charge pa. Halos disim lang dito sa pinakaano niya, variable setting siya, matitimpla mo tamang init. Pag once na-press na to, bumaba ulit o umangat ulit ang pinaka-thermostat, tawag na as a technician. Ito kasi nagsisense sa tubig. Pag mahina o malakas tubig siya nagsisense bago papainitin sa heating element. So sa single point natin is 3 to 5 seconds bago iinit kasi saglit lang yan. Sa multi-point naman 5 to 7 seconds ang init kasi marami siyang tubong dadaanan. Add lang tayo sa kumpara sa 3.5, 4.5. Same pa rin siya is single point. Ang kaiba nito ng 4.5 is 4.5 kilowatts, 4,500 watts. Ang kaiba nito is instant init siya kasi copper siya. Mas malamang siya ng 1,000 watts. So, si Panasonic sa lahat yata ng brand, parang si Panasonic lang meron tayong 4,500 watts. Karamihan is 3,500 watts lang. So, sino sa as features, ito siya sabi ko na filter, okay? At saka ito control valve. Pag sobrang lakas ang tubig nyo, is may experience as technician, dapat kasi ikukontrol nyo, pahinaan mo. Dapat tamang tubig, normal tubig. Kasi pag sobrang lakas ang tubig, aakit lang siya, bababa kaagad. Pero kung normal, adjustin nyo siya, tama lang, akit siya, tatambay, bago bumaba. So dapat, ito dapat na control valve. Pag malakas ang tubig nyo, dapat nyo siya kontrolin. 3 to 5 seconds lang, ang bilis niya uminit. No? Kung di nyo kinontrol, ang tagal, pag lalo pag malakas tubig nyo, ang bilis lang umakyat. Antay ka pa. Tapos kasi sabi kong filter, 3 to 5 months pa lang ito, maintenance, lalo sa mga probinsya. Kasi mga ano yun, deep well na eh. Pag punong-puno na siya, based by experience, pag puno na yung filter na punong-puno na lumot, umiilaw yan. Pero hindi siya umiinit. Alam bakit? Ang tubig na iipit, hindi makapasok ang tubig. Pag walang filter, papasok lang pinaka-tubig, papasok. Ang tangke, sisarahin, bubutasin to. Pag dumikit yung bato-bato o lumot-lumot, ito naman bubutasin. May tendency mag-ground tayo. 4.5 siya, tsaka copper. Instant init siya. Sa middle ka pa lang, ang init niya. Satisfied muna ang tamang init. Ano pa siya, variable settings. Wala siyang 1, 2, 3. Kayo magtitimpang tamang init. Pareho lang sila, may micro switch, flow sensor. Ang kaiba lang to, wala siyang gasket dito, nakahinang na yung pinaka-inlet at outlet niya. Mas instant init siya, kahit sa middle ka pa lang, ang bilis. Grabe init ito, agad ang bilis lang. Hindi mo na kailangan ng isagad pa. Okay? Same din po siya, may thermostat, ALB, same lang features. So, sa jet pump naman tayo, single point pa rin siya. Kailangan pa natin ng 20 amperes sa breaker. Kahit may motor type siya, 3,500 pa rin siya. 3,500 watts o 3.5. So, kaya ba na nito, pag ang tubig nyo is mahina, may boost pump siya, tutunog siya pag tuk-tuk-tuk-tuk, ibig sabihin, sisip-sip niya para maging normal ang tubig nyo. Pareho lang siya sa mga normal na single point, pareho lang sila. Ang kaiba na ito is mayroon siyang DC motor. Pag mahina ang tubig nyo, gawin nyo normal. Tapos, dapat lagi ito nakapatay kasi kahit naka-on siya, gagana pinaka-DC motor na, gaganon siya. So kailangan pagtapos sa ligo, patayin nyo. Hindi naman siya masira kaso nga lang baka sa bata, matatakot bata kasi gaganon siya eh. Gumagana yung pinaka-DC motor niya. Especially ito sa mga third floor, fourth floor kasi minsan mahina tubig, di ba? Pababa na eh. So kailangan din ito ng DC motor o jet pump. In case lang, pero kung tubig is normal lang, hindi yung kailangan to. Okay? Same lang sa pictures, may sensor, may ALB, may switch, may filter rin na kasama to. Okay? Yung kaiba nito may DC motor siya. Advice lang to, pag mahina tubig nyo, kailangan nyo ng jet pump. Medyo may kamahalan siya, pero matibay ito sa mismo experience hindi sa pag iakyat ko yung Panasonic na heater Kasi meron akong customer doon nasa 9 years na. Ang problema ito lang, pinatumagas lang, no? Kasulit, no? 12,000 lang siya, pero 9 years, 10 years mo na ginamit. Kumbaga, hindi sa pag-angat Panasonic talaga the best, no? Kasi safety features, Panasonic lang. May breaker siya, safety sa mga bata, mahina tubig, kaya paganahin.
tayo ulit. Lagyan natin ito. Ito pinakatawag ng mechanic, no? Mechanic type. Pag mahina tubig nyo, sorry, hindi siya gagana. Kasi ang nagpapagal ito is pressure. Pressurize. Once kasi pag malakas ang tubig nyo, papalo po yung pinaka-pin niya. Papalo yan, gagana yan. Pero pag mahina ang tubig nyo, hindi ito gagana. So, itong purpose niya, pwede siya sa jacuzzi na. Jacuzzi, lavatory, tsaka shower. Kaya niya painitin sa jacuzzi yan. Kasi 8,000 watts po ito. Meron pa itong 10,000 watts. Especially sa kanto sa mga Tagaytay. Kasi sa Tagaytay sobrang lamig talaga. Dalawang pinaka-heating element niya. Dual heating element. 3 thermostat. Dalawang breaker niya nakasama. Gawin po siya may 4 na microswitch siya. 1, 2, 3, 4. Kaya ma-4 to kasi mas masyado mataas na to. Mainit na talaga. Andaan natin ha. Huwag po tayo as a promodizer, huwag po tayo mag-over kay ma'am na, ma'am, ano ba kailangan? Kailangan nyo mas mataas, ma'am. Dapat tanungin natin si ma'am, ma'am, normal ba tubig nila o malakas? Pag normal tubig ni ma'am, huwag nyo opera ng ganito. Kasi pabalik-balik lang kayo sa customer. Ito i-offer nyo 6S lang, pag normal. Pero pag malakas ang tubig, no, pwede ito. Kasi pag malakas ang tubig, kasi papalo yan eh. Papalo yan, papalo yan. Gagana to, ilaw. So, yan lang kaibahan ng electronic at mechanic. So, ito yung mechanic natin. So, meron pa dito is 10,000 watts, dual heating element din. Ito hindi siya variable settings. 4,000, 6,000, 8,000 pinaka-high. Hindi dito na variable setting siya. Ito kasi electronic, yung single point, tsaka ano siya, low sensor. Ito kasi pressurized talaga. Bihira tayo nito mag-offer kay customer. So, sana matutunan kayo. Salamat. As a technician, magtanong kayo sa amin. Maraming salamat. Okay, God bless.